Meron ka rin bang mga unspoken feelings? Yun bang mga damdamin na hindi mo kayang ipahayag sa pamamagitan ng salita? Ano bang naging resulta ng pagtago mo sa damdamin mong iyon? Komplikasyon ba o katahimikan? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. And nako, eto na naman tayo, no? Patapos na naman yung July. Oo, July 20 na ngayon. Maraming salamat dahil nandito ka pa rin, lalo na kung ikaw ay nagsimula pa nung nagsisimula din ang inyong Mama Mia. Thank you so much sa pananatili ninyo dito sa ating channel. At syempre, nako, hindi ko po kayo bibiguin dahil napakaganda ng kwento natin for today. Kayo ba ay handa na? Handa na rin ang inyong Mama Mia, kaya hindi na natin ito patatagalin pa, no ba? Eto na po ang Dear Mama Mia. Ipokrito siguro ang magsasabing ayaw niyang sumakay kung merong totoong time machine. Ipokrito siguro ang magsasabing ayaw niyang balikan ang isang maling desisyon para ito ay baguhin. Baka sakaling kapag ginawa niya yon, mag-iiba ang ending. Magiging masaya siya at hindi na malulungkot pa. Dear Mama Mia, hindi ko na maalala kung ilang beses kong sinabi sa sarili kong nakalimutan na kita. Siguro 100, siguro 1,000. Pero isang simpleng sobre ang sumira sa lahat ng pinaghirapan kong buuin sa loob ng 7 taon. Nasa maliit akong apartment ng araw na yun. Katatapos ko lang maghugas ng pinggan mula sa tanghalian. Habang pinupunasan ko ang mga kamay ko gamit ang lumang tuwalya, ay may kumatok sa pinto. Delivery po. Pagbukas ko, isang puting sobre ang iniabot sa akin ng isang delivery rider. Walang sender, pero nung makita ko ang sulat kamay sa harapan, nanlambot ang mga tuhod ko. Hindi ko na kailangang basahin ang pangalan. Kilalang kilala ko ang bawat kurba ng sulat na yon. Parang bumalik ako sa panahon na pareho pa kaming estudyante. Parehong halos araw-araw akong nakakatanggap ng maliit na papel na may sulat na, "Uy, sabay tayo mamaya. May reviewer ako, gusto mo? Libre kita ng fishball." Napangiti ako. Pero kasabay noon ang kirot na matagal ko nang ibinaon. Dahan-dahan kong binuksan yung sobre, Mama Mia. Isang wedding invitation. Nanginginig ang mga daliri ko habang binabasa ang bawat salita. Together with our families, we request the honor of your presence. Hindi ko na itinuloy pa ang pagbabasa. Nakita ko na ang pangalan, si Andrea. Ang babaeng minsang naging buong mundo ko at ang lalaking pakakasalan niya, hindi ko kilala. Umupo ako sa sahig, hindi dahil yun ang gusto kong gawin, kundi dahil bigla na lang nawalan ng lakas ang mga tuhod ko. Tahimik ang buong apartment, pero sa loob ko parang may sumabog. Hindi dahil umaasa pa akong magiging kami. Matagal nang walang pag-asa ang bagay na yon. Ang masakit, ngayon ko lang tuluyang tinanggap na tapos na talaga ang lahat. Mag-aasawa na siya. Magkakaroon na siya ng bagong buhay niya. At ako, isa na lang akong pangalan sa listahan ng mga bisita. Alam mo ba ang pinakamasakit sa unrequited love, Mama Mia? Hindi naman yung hindi ka minahal, kundi yung naging napakahalaga mo sa isang tao
pero hanggang bilang kaibigan lang. Ganon kami nagsimula, first year college. Late akong pumasok sa unang araw ng klase. Pawis na pawis, magulo ang buhok at bitbit ko ang napakaraming libro. Habang naglalakad ako papunta sa bakanting upuan, bigla akong nadapa. Lumipad lahat ng hawak kong libro. Tumawa nga halos ang buong klase, maliban sa isang babae. Siya lang ang lumapit. Isa-isa niyang pinulot ang mga gamit ko. Pagkatapos ay ngumiti siya. Okay ka lang? Simple lang ang tanong, pero yun ang unang pagkakataong naramdaman ko na merong isang taong totoong nagmamalasakit sa akin na hindi ko kadugo. Mula noon ay halos hindi na kami nagkahiwalay dalawa. Magkasabay na kaming kumain, magkasabay na ring lumalabas ng university. Magkasabay gumawa ng mga projects at thesis. Kapag may problema siya, ako ang lagi niyang unang tinatawagan. Kapag ako naman ang nawawala ng pag-asa, siya ang unang nagbibigay ng lakas loob sa akin. Unti-unti, hindi ko na malayang nahulog na pala ako, Mama Mia. Hindi lang dahil maganda siya, bagamat oo, totoong napakaganda niya. Hindi lang din dahil mabait siya, bagamat totoo din yun, Mama Mia. Nahulog ako dahil sa paraan ng pag-aalaga niya sa mga taong mahalaga sa kanya. Kapag may pulubi, hindi talaga siya dumadaan nang hindi nagbibigay. Kapag may kaklase kaming walang baon, hinahati niya yung pagkain niya. Kapag may umiiyak, hindi siya mapakali hanggat hindi niya napapangiti. Napakabuti niyang tao. At alam kong hindi ako espesyal. Ganun lang talaga siya sa lahat, Mama Mia. Pero sadyang tanga yata ang puso. Kapag nagmamahal, lalong nagiging bobo. Hindi na marunong magbilang ng posibilidad. Binibigyan na ng kung ano-anong meaning ang bawat kilos at salita. 3 taon, Mama Mia. 3 taon kong itinago ang nararamdaman ko para kay Andrea. 3 taon kong pinaniwala ang sarili kong sapat na ang pagiging magkaibigan naming dalawa. Hanggang sa dumating ang araw ng graduation, habang nagsisiyahan ng lahat sa campus, nagpapakuha ng letrato, nagyayakapan, nag-iiyakan, lumapit sa akin si Andrea. Uy, wag mo akong kakalimutan ha? Tumawa ko. Paano naman mangyayari yun? Ngumiti siya. Yung ngiti na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Pagkatapos ay niyakap niya ako, Mama Mia. Mahigpit. Napahigpit din ang yakap ko sa kanya. Sa isip ko noon, sasabihin ko na. Baka wala nang bukas. Eto na ang pagkakataon ko. Huminga ako ng malalim. Andrea, may sasabihin sana ako sa'yo. Pero bago pa man ako makapagsalita ay may tumakbo ng papunta sa amin. Isang lalaki, matangkad, nakasuot ng puting polo. Diretso niyang niyakap si Andrea at hinalikan sa noo. Natigilan ako, Mama Mia. Napansin niyang nakatingin ako. Ngumiti siya. Huy, hindi ko nga pa pala kayo napakilala sa isa't isa. Pagkatapos noon ay mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng lalaki. Si Michael nga pala, boyfriend ko. Parang may huminto sa paligid. Hindi ko na marinig ang ingay ng mga kaklase. Hindi ko na maramdaman ang init ng araw. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng sarili kong pusong unti-unting nadudurog. Ngumiti ako, hindi dahil masaya ako, kundi dahil ayoko siya na unang makakita
ng sakit na pilit kong itinatago. Michael, kaibigan ko nga pala, si Christian. Mama Mia, halos mapaiyak ako sa sinabi niyang kaibigan ko nga pala. Congrats, yun agad ang nasabi ko. At sa araw ng pagtatapos, dun din nagsimula ang pinakamahabang paalam ng buhay ko. Mama Mia, may mga tao talagang dumarating sa buhay mo para turuan kang magmahal. At meron din namang dumarating para turuan ka kung paano ang magparaya. Hindi ko alam noon kung alin dun si Andrea. Baka pareho. Dahil siya naman talaga ang nagturo sa akin na magmahal at magparaya. Pagkatapos ng graduation, unti-unti kaming nagkanya-kanya ng landas. Siya nakakuha agad ng trabaho sa isang pribadong bangko. Ako naman, umuwi sa probinsya namin. Hindi dahil yun ang gusto kong gawin, kundi dahil inatake sa puso ang tatay ko 2 linggo matapos ang graduation day ko. At bilang panganay, wala akong ibang pagpipilian. Kinailangan kong isantabi ang mga pangarap ko para alagaan ang pamilya ko. Nagtrabaho ako bilang accounting staff sa isang maliit na hardware sa amin. Hindi naman yun ang kursong pinangarap kong pasukin. Hindi yun ang linyang pinangarap kong tahakin. Pero sapat din ang sahod para may maipambili ng gamot ni tatay at maipangtustos sa pag-aaral ng 2 ko pang nakababatang kapatid. Minsan naiisip ko, ganito pala ang totoong buhay. Hindi lahat ng plano mo nasusunod. May mga pangarap na kailangan mong ipagpaliban para sa mga taong mas mahalaga kesa sa sarili mo. Sa kabila ng layo namin, hindi naman agad naputol ang komunikasyon naming 2 ni Andrea. Halos gabi-gabi kaming nagchat-chat. Kinukwento niya ang unang araw niya sa trabaho, kung gaano siya kinabahan sa unang presentation niya. Kung paano siya napagalitan ng supervisor dahil sa isang maling report. At ako naman, ikinukwento ko kung paano ako natutong magbuhat ng sako ng semento kapag kulang ang tao sa hardware. Tinatawanan niya ako. Accounting graduate ka. Pero tagabuhat ka na ngayon ha? Anong magagawa ko? Sabi nila mas malakas daw ako kaysa sa forklift eh. Nako, ang yabang mo naman. Oo nga, sinabi nila yun. Tapos pareho kaming magtatawanan. Simple lang pero sa bawat pagkakataon na nakakausap ko siya, through call or chat, pakiramdam ko sapat na yun para gumaan ang mabibigat kong pasanin sa buhay. Isang gabi habang magka-video call kami, bigla niyang sinabi, "Alam mo, pagod na ako." Napansin kong namumugto ang mga mata niya. Bakit? Anong nangyari? Masyado ng toxic sa office. Di tumigil ka na muna. Hindi pwede. Bakit naman? Kailangan ko kasing mag-ipon, Christian. Para saan naman ang ipon mo? Secret. Pagkatapos ay ngumiti siya. Hindi ko na lang siya kinulit, Mama Mia. Hindi ko alam noon na ang secret na yon ay unti-unti pa lang maglalayo sa aming 2. Lumipas ang ilang buwan, hindi na gabi-gabi ang usapan namin. Naging lingguhan na lang, hanggang sa naging minsan na lang sa loob ng 1 buwan. Naisip kong normal lang naman yon. Pareho naman kaming may kanya-kanyang buhay. Pareho kaming abala. Pareho kaming may mga responsibilidad. Pero ewan ko ba, parang may kakaiba. Kapag ako ang nagme-message, minsan 2 araw bago siya makasagot sa akin. Minsan nga, inaabot pa ng 1 linggo.
At madalas niyang reply sa akin, "Sorry Christian, sobrang busy eh." Nung una, naniwala ako, Mama Mia, na baka busy lang talaga siya sa trabaho. Hanggang sa isang gabi, nag-post siya ng letrato sa social media niya. Nasa tabing dagat siya, kasama ang mga ibang kaibigan na sa tansya ko ay mga katrabaho. At kasama din doon ang isang lalaki, Mama Mia. Hindi ko makakalimutan ang lalaking yun. Kahit hindi ko siya masyadong kilala, nakaukit na sa mukha ko, sa utak ko ang mukha niya. Si Michael. Nakayakap ito kay Andrea. Pareho silang nakangiti. Hindi ko alam kung bakit, pero habang nakatingin ako dun sa larawan, pakiramdam ko ako lang ang naiwan sa nakaraan. Hindi naman siya nagbago. Ako lang ang nagkamali. Ako ang patuloy na umasa sa isang lugar kung saan wala naman talaga akong magiging pwesto. Minsan kasi kapag mahal mo ang isang tao, kahit maliit na atensyon lang ang ibigay niya sa'yo, pakiramdam mo espesyal ka na para sa kanya. Hanggang sa ma-realize mong ganun pala talaga siya sa lahat ng tao. Mabait, mapagmahal, maalaga. Hindi dahil ikaw yun, kundi dahil ganun talaga ang pagkatao niya. Masakit tanggapin, pero yun ang totoo, Mama Mia. Lumipas ang isa pang taon. Isang umaga habang nagbubukas ako ng hardware, tumunog ang cellphone ko. Si Andrea. Ngumiti ako. Matagal na rin siyang hindi tumatawag. "Hello? Uy, kumusta?" May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita siya. "Christian, pwede ka bang lumuwas ng Maynila? Pwede ba tayong magkita kahit sandali? O kung hindi ka man luluwas, kapag lumuwas ka na lang, tawagan mo lang ako, text mo ako." "Naku, sakto," sabi ko habang parang bumabalik ang tibok ng puso kong matagal nang nanahimik. "Sakto kasi may schedule talaga akong lumuwas ng Maynila," sabi ko. "Talaga? Kailan naman yan?" "Bukas." "Bukas agad?" "Oo." Mama Mia, ang totoo, wala naman talaga akong schedule na lumuwas ng Maynila. Pero naisip ko, namimiss ko na rin ang iba kong mga kaibigan doon. Namimiss ko na rin yung lugar dahil medyo matagal na ako sa probinsya. Pero sino bang niloloko mo, Christian? Gusto mo lang talagang makita si Andrea. Mama Mia, hindi na ako nakatulog ng gabing yon. Paulit-ulit kong iniisip. Bakit kaya bigla siyang nagyaya na magkita kaming dalawa? May problema kaya silang dalawa ni Michael? May gusto kaya siyang sabihin sa akin? O baka naman. Pero bago pa ako makapag-isip ng kung ano ay sinaway ko na ang sarili ko. Huwag kang umasa, Christian. Paulit-ulit kong sinabihan ang sarili ko, Mama Mia. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay gumayak na ako at bumiyahe na ako papuntang Maynila. Tapos, Mama Mia, nag-leave na lang po ako sa trabaho. Maaga pa lang ay nandun na ako sa lugar na pinag-usapan namin. 30 minuto, 1 oras. Halos 2 oras akong naghintay hanggang sa dumating siya. Mama Mia, parang tumigil po ang mundo ko noon eh. Kasi mas lalong gumanda si Andrea. Mas nag-mature, oo, pero mas naging elegante. Pareho pa rin ang mga ngiti niya. Iyong ngiting minsan na naging pahinga ng puso ko. Sorry sobrang traffic. Alam mo naman dito sa Maynila. Okay lang, sabi ko. Umorder kami ng kape. Nagkumustahan, nagkwentuhan. Parang walang halos ilang taon ang lumipas sa pagitan naming dalawa.
Hanggang sa bigla siyang tumahimik. May inilabas siyang maliit na kahon mula sa bag niya. Inilapag sa mesa at dahan-dahan iyong binuksan. Isang singsing, isang napakagandang singsing. Kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lugar na yon. Napangiti siya ng matamis habang nakatingin doon. Nung nakaraang gabi, nag-propose si Michael sa akin. Parang may humigpit sa dibdib ko pero ngumiti pa rin ako. Ah, kaya pala. Sabi ko na siya namang ikinatango niya. Alam mo, ikaw ang unang gusto kong pagsabihan. Hindi niya alam na sa isang pangungusap lang, 2 bagay po ang sabay niyang ginawa. Ginawa niya akong pinakamahalagang kaibigan sa buhay niya. At tuluyan din niyang pinatay ang natitirang pag-asa sa puso ko. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong pigilan ang panginginig ng boses ko. Congratulations! Bigla siyang tumayo, lumapit sa akin at niyakap niya ako, Mama Mia. Salamat. Alam ko namang magiging masaya ka para sa akin eh. Napapikit ako. Kung alam lang niya. Hindi ako umiiyak dahil ayokong sumaya siya. Umiiyak ako dahil sa wakas. Kailangan ko na talagang tanggapin na ang kwento naming dalawa ay hanggang pagkakaibigan lang. Pag-uwi ko ng gabing yun, binuksan ko ang lumang kahon sa ilalim ng kama. Naroon pa rin ang lahat. Ang unang ballpen na hiniram niya tapos nung ibalik niya ay wala na halos tinta. Ang birthday card na ginawa niya para sa akin nung college. Lahat ng memorabilia namin bilang magkaibigan ay nandun. Pati nga ang maliit na keychain na minsan niyang sinabi, "Oh, bigay ko sa'yo para hindi mo ko makalimutan." Napangiti ako habang pinupunasan ng mga luhang tuloy-tuloy na pumapatak sa mga mata ko. Mama Mia, hindi pala ako marunong bumitaw. Yun ang na-realize ko. Sa tagal-tagal ng panahon na meron akong nararamdaman para sa kanya. Kahit alam ko noon na may boyfriend na siya, hindi pa rin talaga ako bumibitaw. Kinabukasan, isang mensahe ang bumungad sa cellphone ko. Salamat sa oras mo kahapon na. Sorry kung naantala ko lahat ng mga nakaplano mo sanang lakad. Pero masayang-masaya ako na nagkita tayo ulit, Christian. Matagal kong tinitigan ang mensahe at sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman kong kailangan ko nang gumawa ng pinakamahirap na desisyon sa buong buhay ko. Tapos Mama Mia, bago nga pala kami nagkahiwalay, nung araw na nagkita kami, ay pinapangako niya ako na dapat daw nandun talaga ako sa kasal niya. Ang hindi niya alam habang sinasabi niya ang salitang kasal, yung sugat sa puso ko ay tila mas lalong lumalalim. Para bang kusa silang sumasakit, lalo na kapag naaalala ko ang matatamis niyang ngiti habang kinukwento sa akin ang tungkol sa proposal ng boyfriend niya. Mama Mia, may mga araw pala na kahit alam mong masasaktan ka kapag kakausapin mo ang isang tao, ay pipiliin mo pa rin silang harapin. Hindi dahil umaasa kang may magbabago pa, kundi dahil gusto mong magkaroon ng maayos na wakas ang isang kwentong matagal naman talagang tapos. O baka nga, hindi talaga nagsimula eh. Mama Mia, malikalipas ang ilang buwan, nagulat na lang ako. Nabalitaan ko na hindi na pala matutuloy ang kasal ni na Andrea at Michael. Hindi ko alam kung bakit, pero yun ang nabalitaan ko sa ibang mga common friends namin. Gusto ko siyang i-message, gusto ko siyang itanong kung anong nangyari.
kung bakit hindi na matutuloy ang kasal nila. Pero Mama Mia, hindi naman niya ako mini-message kaya hinayaan ko na lang siya. Sabi ko sa sarili ko, baka hindi pa siya handa. Pero alam mo ba kung anong nangyari? Nung nabalitaan kong hindi natuloy ang kasal nila, etong puso kong marupok at tanga, umasa na naman Mama Mia. Kaya lang, 3 buwan matapos mangyari yun, nabalitaan kong nagkabalikan pala silang dalawa. At tuloy na tuloy daw ang kasal. Uy, punta ka sa kasal namin ha. Napostpone lang pero may reschedule date na. Magsisend ako sa'yo ng invitation. Balita ko nasa Maynila ka na ulit. Oo Mama Mia, nasa Maynila na ako nung mga panahon na yun dahil nakahanap ako ng mas magandang trabaho. Hindi ko sinabi yun sa kanya dahil ayoko na sanang maging parte pa siya ng araw-araw ko. Hindi dahil ayoko na siyang maging kaibigan, kundi dahil gusto ko lang talagang makamove on. Di ko alam kung kanino niya nalaman na nasa Maynila na ako. Ni wala pa naman akong ibang pinagsabihan. Mama Mia, hanggang sa 3 linggo na lang bago ang nakatakdang kasal nila, ay hindi po ako sumasagot sa mga mensahe ni Andrea. Hindi dahil galit ako, kundi dahil ayaw ko siyang makita. Ang totoo, takot na takot ako. Takot akong makita siyang nakasuot ng trahe de boda. Takot akong makita ang saya sa mga mata niya habang nakatingin sa lalaking pinili niyang kasama habang buhay. At higit sa lahat, takot akong mapagtanto na wala na talaga akong lugar sa puso niya. Dahil medyo down ako nung mga panahon na yon ay umuwi ako sa probinsya namin. Akala ko kasi Mama Mia makakapag-unwind ako kapag umuwi ako sa amin. Pero hindi. Sobrang tahimik ko lang doon. At marahil napansin yun ng mama ko. Oh, Christian anak. Napalingon ako sa kanya. Tahimik siyang umupo sa tabi ko sa may balkonahe ng bahay namin. Matagal siyang walang sinabi na para bang hinihintay niya akong maunang magsalita. Iniisip mo pa rin ba yung kasal? Po, paano niyo po nalaman? Kasi hindi mo kinakain yung paborito mong native na manok adobo na niluto ko pa talaga para sa'yo. Tapos anak, nung pumasok ako sa silid mo kanina, may nakita akong isang wedding invitation. Yung babae ba dun? Siya ba ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin nagkakaroon ng karelasyon? Siya ba ang dahilan kung bakit hanggang ngayon wala ka pang girlfriend? Natawa ako ng bahagya. Mama Mia, nagulat nga ako sa nanay ko eh. Hindi naman siya mahilig magtanong. Pero siguro dahil anak niya ako, alam niya kapag may dinadala akong mabigat. Naku Nay, alam mo sa totoo lang, pwede ka nang manghula. Tumawa siya. Ayaw mo bang pumunta dun sa kasal anak? Tahimik lang ako Mama Mia. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoo. Hindi kailanman nalaman ng mama ko na matagal na pala akong may minamahal na lihim. Ngayon lang ata niya yun napansin. Sa lahat ng tao, ako lang ang nakakaalam sa nararamdaman ko para kay Andrea. Pakiramdam ko kasi noon Mama Mia kapag walang ibang nakaalam, at least matatago ko ang sakit na nararamdaman ko. Anak, may gusto ka ba talaga dun sa babaeng yun? Bigla akong napatingin sa mama ko. Hindi ko alam kung paano niya nahulaan. Hindi ko alam kung masyadong halata lang ba talaga ako. O talagang tayong mga anak ay walang naililihim sa ating mga ina. Napabuntong hininga ako. Pagkatapos ng napakaraming taon, ay umamin din ako.
Tumango ako. Yun lang. Walang salita pero sapat na yun. Hinawakan ng nanay ko ang kamay ko. Christian, ang pagmamahal, hindi naman palaging nasusuklian. Ang pagtunay na pagmamahal, hindi dapat humihingi ng kapalit. Hindi naman ibig sabihin na hindi naging kayo, hindi na totoo ang nararamdaman mo. Tumulo ang unang luha ko, Mama Mia. Hindi rin kasalanan ng taong mahal mo kung hindi niya kayang ibalik yung nararamdaman mo. Dahil doon ay napaiyak na ako, hindi ko na napigilan. Mama Mia, mahigit 7 taon kong kinimkim ang lahat sa puso ko. Mahigit 7 taon ko siyang minahal. At 7 taon ko na rin pinakitang ayos lang ako. Pero sa gabing yun, para akong isang batang muling natutong umiyak. Minsan, ang pinakamalaking pagmamahal ay yung marunong kang palayain ang taong mahal mo. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi ni nanay. Kinabukasan, kinuha ko ang cellphone ko at sa wakas, nag-reply ako kay Andrea. Hoy Andrea, nakuha ko nga pala yung pinadala mong wedding invitation. Sorry masyadong naging busy lang ako this past few days kaya hindi ako nakapag-reply. Pero oo, pupunta ako. Halos 1 minuto lang ang lumipas ay may sagot agad si Andrea. Naku, salamat. Kala ko galit ka na sa akin Ang saya-saya ko, Christian. Excited na ako makita ka ulit. Napangiti ako. Masaya akong masaya siya. At yun na siguro ang huling regalo na kaya kong ibigay sa kanya. Mama Mia, dumating na nga ang araw ng kasal. 6:00 pa lang ng umaga, gising na ako. 3 beses akong nagpalit ng polo. Hindi dahil gusto kong magmukhang gwapo, kundi dahil gusto kong magmukhang maayos. Ayokong mahalata nila yung mukha akong wasak. Pagdating ko sa simbahan, nakita ko na agad na napakaraming tao nang nandun. Mga kamag-anak, mga kaibigan, mga dating kaklase. Halos lahat ay naroon. May lumapit sa akin. Ikaw ba si Christian? 'Di ba? Oo. Grabe, ang dami nang nagbago sa'yo. Napangiti ako. Kung alam lang nila na ang pinakamalaking pagbabago sa akin ay hindi naman nakikita sa pisikal kong itsura, kundi sa loob ng puso ko. Pumasok na kami sa loob ng simbahan ayon na rin sa instruction ng wedding coordinators. Tahimik, malamig, amoy kandila at sariwang bulaklak ang buong paligid. Umupo ako sa bandang likuran. Sa totoo lang, wala naman ako masyadong papel dun sa kasal na yon. At ayoko rin na masyado akong malapit. Pakiramdam ko kasi mas kakayanin kong panoorin ng lahat mula sa malayo. Habang naghihintay ang lahat, napatingin ako sa may altar. Nandun na si Michael. Maayos ang suot niya. Nakaitim na Amerikana. Kitang-kita sa mukha niya yung kaba. Pero higit sa lahat, nakita ko rin yung saya sa mga mata niya. Hindi ko siya kayang kamuhian, Mama Mia. Dahil sa totoo lang, mukha naman siyang mabuting tao. At yun ang lalong mas masakit. Kung sana masama na lang siyang lalaki, mas madali ko sanang maagaw si Andrea sa kanya. Pero hindi Sa itsura ni Michael, mukhang mahal na mahal niya si Andrea. At alam ko, mamahalin niya ang babaeng mahal ko habang buhay. Maya-maya, tumunog na ang kampana ng simbahan. Unti-unting tumahimik ang lahat. Nagsimula ng tumugtog ang organ. Tumayo na ang mga bisita kasabay ako. Napalingon kaming lahat sa malaking pintuan. At dun ko siya nakita. Huminto ang paghinga ko, Mama Mia.
Hindi sapat ang salitang maganda para ilarawan ko si Andrea nung araw na yon. Parang may kakaibang liwanag sa paligid niya. Suot niya ang isang simpleng puting trahe de boda. Walang sobrang palamuti, walang masyadong maraming alahas. Pero bawat hakbang niya, para siyang isang panaginip na alam mong hindi mo kailanman maaabot. Napangiti siya, Mama Mia. Yung parehong ngiti na unang bumati sa akin nung college, nung nagkakilala kaming dalawa, nung nagbagsakan ang mga aklat kong dala. Ngiting minsan na naging dahilan kung bakit naniwala ako na marami pang mga mabubuting tao sa mundo. At habang unti-unti siyang naglalakad papunta sa altar, unti-unti ring nadudurog ang bawat pangarap na minsan kong iningatan. Hindi pa naman ako umiiyak noon, Mama Mia. Hindi pa. Ngunit ramdam ko na ang hapdi sa lalamunan ko. Para bang may malaking batong nakabara sa bawat salitang gusto kong sabihin. Sana ako na lang. Sana ako ang lalaking pinapakasalan mo. Yun ang sigaw ng puso ko. Pero alam ko sa sarili ko, hindi ko yun kailanman bibigkasin. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi naman humihiling o gumagawa ng paraan para sirain ang kaligayahan ng taong minamahal mo. Nang makalapit na si Andrea sa may altar ay napatingin siya sa mga bisita. Bigla siyang napahinto. Nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Ngumiti siya. Isang ngiti na bahagya pero alam kong totoo. Pagkatapos nung ngumiti ako ay bahagya siyang tumango. Na para bang sinasabi niyang, "Salamat at dumating ka." Ngumiti rin ako ulit. Pinilit kong makangiti ng maayos. At sa sandaling yun, dun ko naramdaman ang unang luhang dahan-dahang gumulong sa pisngi ko. Mabilis ko yung pinunasan bago pa mapansin ng katabi ko. Akala nila naiiyak ako dahil emosyonal yung kasal. Ang hindi nila alam, habang nagkakasiyahan ng lahat, may isang taong nagluluksa. Habang nasa harap siya ng pagdiriwang sa isang pag-ibig na nagkaroon ng katuparan. Habang nagpapatuloy ang seremonya, hindi ko na halos marinig ang mga sinasabi ng pare. Abala ang isip ko sa isang tanong. Kung sinabi ko ba ang nararamdaman ko noon, may mababago kaya? Kung inamin ko ba kay Andrea na mahal ko siya, ako kaya ang pakakasalan niya? O baka wala ako dito sa mismong kasal niya? Pero ilang segundo ako rin ang sumagot sa mga tanong ko. Walang magbabago. Dahil ang pagmamahal ay hindi naman paligsahan ng kung sino ang nauna at sino ang nahuli. Hindi rin ito gantimpala sa taong mas matagal naghintay. Ang pagmamahal, pinipilit. At malinaw na matagal nang pinili ni Andrea si Michael, Mama Mia. Tinanggap ko yun sa unang pagkakataon ng buong puso. Ngunit hindi ko alam na matapos ang seremonyang yun, Mama Mia, ay hindi pa pala matatahimik ang puso ko. Nung natapos na nga ang seremonya ay nagpalakpakan na ang lahat nang ideklara na silang mag-asawa. Masayang nagsisigawan ng mga bisita. May mga umiiyak sa sobrang tuwa. May mga nagbabatian. May mga nagmamadaling lumabas ng simbahan para salubungin ng bagong kasal. Ako lang yata ang dahan-dahang naglakad palabas. Hindi dahil ayokong mauna, kundi dahil pakiramdam ko kapag tumagal pa ako roon, baka tuluyan ang bumigay ang puso kong pinipilit kong magpapakatatag.
Paglabas ko ng simbahan, umupo muna ako sa isang mahabang bangkong nasa ilalim ng isang lumang akasya. Mahangin, tahimik, malayo sa maingay na mga tao na nakikipag-celebrate kina Andrea. Ipinigit ko ang mga mata ko. Natapos na rin. Mahina akong bulong sa sarili ko. Sa wakas, baka magiging malaya na talaga ako. Tahimik lang ako dun, Mama Mia, at hindi ko alam kung ilang minuto na akong nandun. Christian? May tumawag sa pangalan ko. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko at dun nakita ko si Andrea. Nakatayo sa harapan ko, suot pa rin ang puting bestida. Mas malapit pala siyang tignan kaysa nung nasa altar. Mas nakita ko ang mga saya sa mga mata niya. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, naging masaya ako na masaya ang babaeng mahal ko. Kahit ang ibig sabihin nun, hindi ako ang dahilan ng kanyang kasiyahan. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Binigyan pa pala ng instruction yung ibang mga abay, pati na rin yung groom sa mga susunod nilang poses para sa pictures at videos. Kaya lumayo daw muna siya para uminom ng tubig. Kinukuha pa raw ng maid of honor yung tubig niya kaya naiwan siya doon at nang nakita niya ako ay bahagya siyang napalapit. Congratulations! Ngumiti siya. Salamat talaga sa pagpunta, ha? Uy, wala yun. Anong wala yun? Di kaya? Mahalaga kaya sa akin tong pagpunta mo? Kala ko kasi hindi ka na darating. Bakit naman ako hindi darating? Di ba sabi ko sa'yo pupunta ako? Saglit kaming natahimik, katulad nung college kami. Alam mo, may ipapakita sana ako sa'yo. Mula sa maliit niyang handbag, Mama Mia, inilabas niya ang isang luma at bahagyang naninilaw na sobre. Halata sa itsura pa lang na matagal na itong itinago. Inabot niya yun sa akin. Kilala mo ba ang sulat kamay na to? Tanong niya. Pagkakita ko pa lang ay nanlamig ang mga kamay ko. Akin yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Sarili kong sulat kamay ang nasa sobreng yun. Pero hindi ko maalalang nagsulat ako ng liham para kay Andrea. Anong? Hindi mo ba naaalala? Umiling ako. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay isang maikling liham. Nang mabasa ko ang unang linya, ay parang bumalik ang lahat ng alaala. 4th year college, 3 araw bago ang graduation. Oo, nagsulat nga pala ako ng isang liham. Hindi text, hindi chat. Liham, Mama Mia. Doon ko sinulat ang lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. Na mahal ko siya, na hindi naman ako umaasang mamahalin din niya ako, na gusto ko lang malaman niya ang totoo, na kahit tanggihan niya ako, mananatili pa rin akong kaibigan niya. Plano ko sanang ibigay yun pagkatapos ng graduation. Pero hindi ko na nagawa dahil nga dumating na si Michael. At dun ko nalaman na boyfriend na pala niya ito. Akala ko, Mama Mia, napunit ko na o na itapon ko na sa basurahan yung liham. Pero gulat na gulat ako kung bakit ito nasa kanya. Nakita ko to dun sa basurahan. Napapikit ako. Naalala ko na. Hindi ko pala yun pinunit. Nilagay ko lang pala yun sa basurahan. Na hindi ko man lang inayos para walang makakita. Hindi ko na malaya na nasa kanya na pala. Kailan mo yan nabasa? Ano? Isang araw bago yung graduation natin.
Napayuko ako. Bago pa pala niya ipakilala sa akin si Michael, alam na niya ang totoo. At sa loob ng ilang taon, hindi niya yun binanggit kahit minsan. Bakit hindi mo sinabi na alam mo? Mahina siyang ngumiti. Alam mo, nung nabasa ko kasi to, may boyfriend na ako. At alam kong masasaktan ka kapag sinabi kong alam ko. Kung sinabi kong nabasa ko, mapipilitan tayong dalawa na pag-usapan to. At ayokong gawin yun dahil baka mas lalo kang masaktan. Huminga siya ng malalim. Christian, galit ka ba sa akin? Mabilis akong umiling. Hindi Totoo ba yan? Oo. Totoo yun, Mama Mia. Paano naman ako magagalit? Hindi naman siya nangakong mamahalin niya ako. Hindi naman siya nagbigay ng maling pag-asa sa akin. Ako lang tong tahimik na umaasa bilang kaibigan niya. At sarili kong desisyon yun. May ilang sandali kaming parehong tahimik. Hanggang sa muli siyang nagsalita. Alam mo ba? Maraming beses kitang gustong kausapin tungkol dito sa liham. Pero bawat pagkakataon, natakot at naduwag ako Ano? Bakit? Ayoko kasing isipin mo na pinaglalaruan kita. Ayoko rin na tuluyan kang mawala sa buhay ko. Isa ka sa pinakamahalagang tao sa buhay ko, Christian. At ayokong mawala ka. Masakit marinig pero alam kong totoo. Hindi niya ako mahal bilang isang lalaki. Pero alam kong mahal niya ako bilang kaibigan. At hindi rin maliit na bagay yon. Hanggang sa may lumapit ng coordinator sa amin na may dalang tubig. Ma'am Andrea, ready na po sila sa last shot ninyo bago yung reception. Sige po. Tumango siya. Pagkatapos ay muli niya akong hinarap. Pwede ba kitang yakapin? Tanong niya. Sige, basta isa lang Tumawa siya pati na rin yung coordinator at niyakap niya ako ng mahigpit. Katulad nung graduation, pero iba na ang pakiramdam. Noon yakap yun na punong-puno ng mga salitang hindi ko nasabi sa kanya. Ngayon ang yakap ko sa kanya ay parang yakap na ng dalawang taong pareho ng handang magpaalam. Pagkalayo niya ay may inilagay siya sa kamay ko. Yung liham ko. Itago mo yan. Bahagi na yan ng buhay mo. Maigpit ko yung hinawakan at tumango. Salamat, Andrea. Para saan? Sa pagiging mabuti mong kaibigan sa akin. Ngumiti siya. At sa pagkakataong yun ay parehong may mga tumakas na butil ng luha sa aming mga mata. Hindi naman dahil may pagsisisi kami kundi dahil may mga relasyon talagang hindi kailangang maging magkasintahan para maging mahalaga. Habang papalayo siya, bigla siyang huminto at lumingon. Christian, mag-promise ka nga sa akin. Ano yun? Huwag mong hahayaan na hindi ka na magmamahal ulit Huwag mong hahayaan na ako ang magiging huling babaeng mamahalin mo. Hindi ako agad nakasagot. Ngumiti lang siya. Yung ngiting minsang nagpatibok ng puso ko, pero ngayon ay ngiting nagpapaalala na oras na para mabuhay ulit ako para sa sarili ko. Tumango ako. Sige, susubukan ko. Hindi ko alam noon, Mama Mia, na yun na pala ang pagpapaalam ko sa mahal kong kaibigan. Ginanap ang salo-salo ng kanilang reception sa isang maliit ngunit eleganteng event place na napapalibutan ng mga ilaw at sariwang mga bulaklak. Masaya ang lahat. May mga batang naghahabulan. May matatandang abala sa pagkukwentuhan.
May mga dating kaklase naming nagkukwentuhan tungkol sa buhay nila pagkatapos ng kolehiyo. Ako naman ay tahimik lang. Bitbit ko pa rin yung lumang liham na ibinalik sa akin ni Andrea. Hindi ko alam kung bakit hindi ko yun mailagay sa bulsa ko, na para bang ayaw kong bitawan. Hanggang sa may nagsalita sa gilid. Pwede ba akong umupo dito? Napatingala ako. Si Michael, ang asawa ni Andrea. Tumango ako. Oo naman. Congrats nga pala pare. Umupo siya sa tapat kong upuan at ngumiti. Salamat sa pagpunta mo ha. Ngumiti rin ako. Masaya akong nakita kayong dalawa ni Andrea na masaya. Tumahimik muna siya, Mama Mia. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya yata alam kung paano sisimulan. Maya-maya ay napabuntong hininga siya. Alam kong mahal mo siya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako makapagsalita at hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Pero hindi ko rin naman itinanggi yung kanyang sinabi. Bakit ba yung ilang taon kong sikretong itinago ngayon ay may 2 tao nang nakaalam? At yung 2 tao pa na yun, ayun pa talaga yung involved sa sikretong ito. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman nalaman dahil may nagsabi sa akin. Kundi dahil nakita ko sa mga mata mo. Nung graduation ninyo sa college, nung nakita ko kayong magkasama, iba ang ngiti mo. Tapos, kapag nagsasalita siya, buong atensyon mo nasa kanya. Nung pinakilalan niya ako sa'yo, nakita ko na tumahimik ka. Nakita kong gumuhit ang sakit sa iyong mga mata. Napababa naman ako ng tingin. Ganun pala ako kahalata. Akala ko magaling akong magtago. Baka may iba pang nakahalata, hindi lang nagsasalita dahil ayaw akong mapahiya. Alam mo, Christian, di naman ako nagselos sa'yo eh. Dahil alam kong mabuti kang tao. At alam kong kahit kailan, hindi ka gagawa ng paraan para sirain mo ang relasyon namin. Wala naman akong karapatan. Alam mo, sa totoo lang, may pagkakataon ka eh kung ginusto mo. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Kung gusto mo, pwede mo namang sinabi sa kanya noon pa, 'di ba? Tama. Sana nga ginawa ko eh. Pero kung ginawa mo yun, baka mas mahirapan lang kayong pareho. Hindi ko alam kung bakit pero sa bawat salita niya ay parang unti-unti niyang inaalis ang bigat na 7 taon kong pasan. May gusto akong sabihin sa'yo, Christian. Ano yun? Gusto kong magpasalamat sa'yo. Para saan naman? Dahil nung mga panahong nagkahiwalay kami ni Andrea, nung mga panahon na nagkalabuan kami, nung mga panahon na ayaw na naming ituloy ang aming kasal, hindi ka umiksena. Hindi ka kumuha ng pagkakataon para agawin siya. Naging mabuti kang tao at mabuting kaibigan sa asawa ko. At naniniwala ako na bahagi ka rin sa dahilan kung bakit naging mabuting tao si Andrea at kung bakit siya ang Andrea ang minamahal ko. Natahimik ako, Mama Mia. Sa totoo lang, hindi ko inasahang marinig yun mula sa bibig ni Michael. Hindi ko alam ang buong kwento ninyo at hindi ko na rin kailangang malaman. Pero gusto kong malaman mo, hindi ko sasayangin ang pagmamahal na binigay sa akin ni Andrea. Aalagaan ko siya para sa ating dalawa. At mangangako ako sa'yo, kung sakali mang sasaktan ko si Andrea, binibigyan kita ng basbas na agawin mo siya sa akin. Natawa ako sa sinabi niya, Mama Mia, pero ramdam ko ang katapatan sa boses niya.
Wala siyang halong yabang. Kahit na alam niyang may nararamdaman ako sa babaeng mahal niya tapos siya ang pinili. Hindi siya naging mapagmataas. Naging isang lalaking malinaw na mahal niya ang asawa niya. Mahal na mahal niya ang babaeng pareho naming mahal. At sa unang pagkakataon, natahimik ako, Mama Mia. Pakiramdam ko, nagkaroon ako ng magandang ginawa sa buhay ko. Na naibigay ko ang babaeng mahal ko sa lalaking karapat-dapat sa kanya. Matapos ang ilang minutong pag-uusap namin ni Michael ay tumayo siya. Bago siya umalis, inabot niya ang kamay niya sa akin. Sana maging magkaibigan din tayong dalawa. Ngumiti ako at mahigpit kong kinamayan ng lalaking minsan kong iniisip na naging dahilan ng lahat ng sakit ko. Pero hindi pala. Hindi siya ang dahilan. Ang dahilan ay yung pagtatago ko ng lihim kong nararamdaman. Bandang 10:00 na ng gabi, isa-isa nang nagsiuwian yung mga bisita. Tahimik kong kinuha yung sobre na naglalaman ng regalo ko para sa bagong kasal. Hindi naman mamahalin yun. Bukod sa cash, ay may isang photo lang na nandoon. Mama Mia, nilagay ko doon ang unang picture naming dalawa ni Andrea. Pagpapasalamat at pag-wish ko sa kanilang dalawa ng mahaba at masayang pagsasama. Paglabas ko ng venue, malamig ang simoy ng hangin. Tumingala ako sa langit. Punong-puno iyon ng mga bituin. Ngumiti ako. Nagulat ako sa sarili ko dahil nakangiti ako ng totoo at hindi ako nakaramdam ng sakit. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, pakiramdam ko, handa na ulit akong magsimula. Mama Mia, bago ako tuluyang makasakay sa sasakyan, may isang malumanay na boses ang tumawag sa pangalan ko. Christian? Lumingon ako. At nakita ko ang isang babaeng hindi ko inaasahang muli kong makikita matapos ang ilang taon. Ngumiti siya. Paglingon ko ay hindi ko nga siya agad nakilala. Mahaba na kasi ang buhok niya. Mas mature na rin ang itsura niya at iba na ang pananamit niya. Pero pamilyar ang mga mata niya. Nikki? Aba, natatandaan mo pa pala ako. Paano ko naman siya makakalimutan? Si Nikki ay isa naming kaklase na tahimik nung college. Palagi siyang nasa likod ng classroom. Hindi pala salita. Hindi rin siya mahilig sumama sa mga lakad namin. Pero isa siya sa pinakamahusay sa klase. Pagkatapos ng graduation ay hindi na kami nagkita ni Nikki. Ngayon, matapos ang halos 8 taon, narito siya sa kasal ni Andrea. Kaibigan mo pa rin pala si Andrea? Tumango siya. Oo, magkasama kami ngayon sa trabaho. Lumipat ako sa kanila last year lang. Napangiti ako. Ang liit pala talaga ng mundo, no? Oo nga. Sandali kaming naglakad palabas ng venue. Habang nag-uusap kami, napansin kong napakagaan niyang kausap. Hindi na siya yung Nikki na tahimik lang dati. Siya na ngayon ang Nikki na madaldal pero may sense kausap. Alam mo, bigla niyang sabi habang nakatanaw sa parking lot. Nakakainggit si Andrea, no? Bakit naman? Kasi nahanap na niya yung taong habang buhay niyang mamahalin at mamahalin din siya. Oo nga. Tahimik kaming pareho. Pagkaraan ng ilang segundo ay siya ulit yung nagsalita. Pero alam mo, hindi pa naman huli ang lahat para sa ating dalawa. I mean, hindi ko ibig sabihin na tayong dalawa ha. Sabi niya habang tumatawa. Ang ibig kong sabihin, ikaw, hindi pa huli ang lahat para sa'yo at ako,
hindi pa huli ang lahat para sumaya ako. Natawa na rin ako sa pagiging defensive niya, Mama Mia. Matagal-tagal na rin simula nung huli akong tumawa ng ganon. Bago kami maghiwalay ay nagpalitan muna kami ng cellphone number. Wala naman akong inaasahan. Ayokong magmadali. Ayokong ulitin ang dating ako. Sa pagkakataong yun, Mama Mia, gusto ko lang na i-cherish ang bawat segundo ng buhay ko. Lumipas ang 6 na buwan. Paminsan-minsan lang kami nag-uusap ni Nikki. Minsan tungkol sa trabaho, minsan naman tungkol sa pamilya. Minsan tungkol sa mga librong pareho naming binabasa. Walang ligawan, walang matatamis na salita, pero may kapayapaan. Hanggang sa napansin kong hindi na pala ako naghihintay ng mensahe mula kay Andrea. Hindi na ako napapangiti sa bawat lumang litrato namin. Hindi na ako nagtatanong kung paano kaya kung ako yung kasama niya. Unti-unti, Mama Mia, naging alaala na lang ang dating sugat. Hanggang sa isang hapon, biglang nag-chat sa akin si Nikki. Libre ka ba? Oh, saan tayo? May bagong bukas na restaurant. Punta tayo dun. Umuo ako, Mama Mia. Nang magkita kami, wala kaming pinag-usapang seryoso. Nagtawanan lang kaming dalawa, nagkwentuhan, at habang pinagmamasdan ko siyang tumatawa, may napansin ako sa sarili ko. Nagugustuhan ko ang tawa niya. Hindi ko kinukumpara to sa tawa ni Andrea. Hindi ko hinahanap sa kaniyang mga katangiang minahal ko noon kay Andrea. Mama Mia, sa pagkakataong yon ay naramdaman ko na parang gusto kong mas kilalanin si Nikki bilang siya. At dun ko naintindihan, ganito pala ang pakiramdam ng isang pusong tunay na naghihilom. Makalipas ang 2 taon, isang umaga ng Disyembre, nasa parehong restaurant kami. Tahimik habang kumakain. Huminga ako ng malalim. Nikki? Ano yun? Di ko alam kung kailan nagsimula, pero gusto kong malaman mo na masaya ako kapag kasama kita. Ako din naman, masaya ako kapag kasama kita, Christian. Mama Mia, pakiramdam ko noon ay parang nakahanap ako ng isang taong para talaga sa akin. Hinawakan ko ang kamay ni Nikki. Agad naman siyang ngumiti. At makalipas lang ang 1.5 taon, kami naman ang nakatayo sa harap ng altar habang may pari sa gitna namin. Habang naghihintay sa pagsisimula ng seremonya ay may lumapit sa akin. Si Andrea. Kasama ang maliit niyang anak na babae. Congratulations! Bati niya at ngumiti siya sa akin. Salamat ha. Naku hindi. Wala kang dapat ipagpasalamat sa congratulations ko. Ako nga magpasalamat dahil tinupad mo yung pangako mo sa akin na hindi ako ang magiging huling babaeng mamahalin mo. Ngumiti ako. Pagkatapos ay lumapit si Michael. Nako, congratulations pare. Deserve mong maging masaya. At kitang-kita naman talaga sa mga mata mong masayang masaya ka. Habang nagsisimula ang seremonya ay napatingin ako sa pintuan ng simbahan. At doon nakita ko si Nikki. Nakangiti. Napakaganda. Hindi man siya ang babaeng una kong minahal, pero siya ang babaeng pinili kong makasama habang buhay. At doon ko tuluyang naunawaan ang isang bagay na matagal ko nang hindi naiintindihan. May mga taong dumarating para maging buo yung kwento mo. At may mga taong dumarating para maging pinakamagandang kabanata lamang. Pero hindi ibig sabihin nun
na hindi sila ang naging wakas. Kapag hindi sila ang naging wakas, hindi naman ibig sabihin na hindi rin sila naging mahalaga. Dahil kung hindi naman dumaan si Andrea sa buhay ko, hindi ko rin matututunang magmahal ng tapat. At kung hindi ako natutong magpaalam, hindi ko kailanman mabubuksan ang puso ko para kay Nikki. Ngayon, Mama Mia, kapag naaalala ko yung araw ng kasal ni na Andrea at Michael, hindi na ako nalulungkot. Napapangiti na lang ako. Dahil yun pala ang araw na inakala kong katapusan na ang lahat. Pero hindi pala yun ang nangyari. Dun sa araw na yun, binigay din ng Diyos ang babaeng para sa akin. Maraming salamat po, Mama Mia. At hanggang dito na lang ang kwento kong ito. Sana ay natuwa at nasiyahan kayo. Lubos na gumagalang, Christian. O, diba? May mga pag-ibig talagang nakalaan sa atin. Meron namang mga pag-ibig na hindi natin pwedeng pilitin dahil hindi talaga para sa atin. Nako, congratulations sa iyo, Christian. Nako, masayang-masaya ako para sa inyo at syempre, masaya din ako dahil naisipan mo na i-share ang kwento ng inyong buhay dito sa ating program. Maraming salamat. Sa mga nanonood ngayon, nanonood dahil may pa-live on-cam video tayo, at sa mga nakikinig, please naman, pause what you are doing. Tumigil muna kayo. Tapos, i-like at i-share nyo tong video na to. Demanding yarn. I-like at i-share yung video na to para naman maging mas masaya ang inyong Mama Mia. Para unti-unti tayong dadami dito sa ating community maliit. At syempre, bago tayo magpaalam, hello muna ako sa atin pong maliit na komunidad dito sa ating membership panel. Ayan, maraming salamat po sa ating mga members na laging nandito. Tayo'y minamahal at sinusuportahan. Ay ako kay Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Smackdax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Christina Aure, Abdullah Wahab, Alpha Garcia, Ernesto Boys, Freaky, hi! Hello din kay Rosel Macdolor, Pepe Macaranas at ang pinakabago na si Kimber Dudes Balyador. Kung kayo po ay nagpa-member na tapos hindi pa natin nababati, ibig sabihin masyadong advanced tong kwentong to kaysa dun sa pagpapamember ninyo. Dahil ang kwentong to ay nire-record ko ngayon, ang araw ngayon po ay July 3. Oo, 'di ba? At tapos July 22. Grabe naman to si Mama Mia, masyadong advanced. Dahil ayoko maubusan kasi nga baka naman magkaroon tayo ng mga emergency o mga kailangan gawin sa mga susunod na araw, 'di ba? Paano na lang kung hindi tayo makapag-upload, magagalit kayo. Charot. Hi ako kay Lailena Season. Charlene, maraming salamat. Hi Freaky from Kingdom of Saudi Arabia pala itong si Freaky. Angie San Carlos, maraming salamat. Aksa Heliana. Cha, hello Cha. Inconsigna, maraming thank you. Ruby, hello sa'yo. Fredeline, maraming salamat. Roslyn, hello din kay Gladys. Kay Ernesto, hi Ernesto. May Ernesto Boys, may Ernesto Lapas. Ramona, maraming salamat. Aida, ayan from Australia. Hi Aida. MJ Lu, maraming thank you. Joyce Bulay, hello kay Christina. Maraming salamat din kay Marlene at kay Rebecca. Sa lahat ng ating mga tagapakinig, thank you po talaga sa walang sawa ninyong pag-support dito sa ating program. Mahal na mahal ko po kayo. Kung meron po kayong sariling kwento na nais nyo ring marinig na mai-air natin dito sa ating channel, all you have to do is to write that down. At syempre, ayan po ang ating email address sa baba. Isulat nyo lang, i-email nyo lang sa atin, mamamia.cdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia. Ingat po kayo. I love you all. Mwah! Bye-bye! Amping!